Araw po, magpapatuloy tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebreo at ngayon ay nasa ikalawang bahagi tayo ng Hebrews chapter 10. At sa bagay na yan ay saglit ko muling balikan ang ating nakaraang pag-aaral na pinamagatan kong More Explanations about the New Covenant. At doon ay nagbigay ako sa inyo ng 3 punto at ito po sila. Mula sa verses 1 to 4, some other truths about the Old Covenant sacrifices. Some other truths about the Old Covenant sacrifices. Sa verses 5 to 10, the Son's sacrificial offering for the New Covenant. The Son's sacrificial offering for the New Covenant. So diyan ay makikita natin ang pagbibigay niya ng kaibahan ng sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. At pagkatapos ay sa verses 11 to 18, the effect of Christ's finished work. The effect of Christ's finished work. At yan ay maalala natin na ang dugo ng Panginoon Kristo ay minsan lamang inihandog at ito ay sapat na para sa kalinisan ng lahat ng ating mga kasalanan. Samantalang sa mga dugo ng hayop, ito ay hindi nakakapawi ng kasalanan bagkus ay nagpapaalala sa kanilang mga nakaraang kasalanan kung kaya't ang Diyos ay nagsawa sa ganong kalalagayan. Sa pagkakataong ito na po ang ating mensahe bilang ika-12. Message 12 na po tayo at kukunin natin ang ikalawang bahagi ng Hebrews chapter 10 at ito ay mula sa verses 19 to 31. 19 to 31. At sa bahaging ito ay nakakakita ko ng 4 na tema. At katulad ng dati ay ibibigay ko lamang pagkatapos kong basahin ang bahaging yon na nagpapakita ng katotohanan. So 4 po ang ating titingnan sa bahaging ito ng Hebrews chapter 10. Agad tayong pupunta sa ating unang bahagi. By the way, ang tema sa kabuuan ng bahaging ito ay pinamagatan kong a call to persevere in the faith, clinging to the fundamentals of the new covenant. Ulitin ko po, a call to persevere in the faith, clinging to the fundamentals of the new covenant. Sa unang bahagi natin, sa verses 19 to 25. Basahin ko po, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, opened for us through the curtain that is his body, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promises faithful. And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Yan po ang verses 19 to 25, ang unang bahagi natin na pinamagatan kong a should-be response for what Jesus did for his people installing the new covenant. A should-be response for what Jesus did for his people installing the new covenant. Uli nating masinsinang tignan ang bahaging ito at kailangang may tanim sa ating puso't kaisipan dahil ito yung mahalagang tugon natin, hinahanap ng Diyos na tugon natin kung talagang tayo sumampalataya o sumasampalataya sa ginawa ng Panginoon na itinatag niya ang bagong pakikipagtipan ng Diyos. New Covenant. Luging-lugi dito ang mga iglesia na hindi man lamang nababanggit ng kanilang mga tagapangaral ang tungkol sa New Covenant. At muli ko na namang ipaalala na dito talaga sa aklat ng Hebrews ay pinapakita niya ang kaibahan ng Old and New Covenant, lalo't higit ang kahigitan ng New Covenant sa lahat ng aspeto na para dito sa mga sinulatan ay upang hindi sila umalis dito, hindi sila babalik doon sa dati nilang pananampalataya sa Judaismo, kundi bagkus ay itodo na.
Kaya minsan pa mga kapatid, itong ating pinag-uusapan ay hindi nyo masyadong napapakinggan ito sa mga iba. Marahil ay may mga nagsasalita ng tungkol sa aklat ng Hebreo, pero kung hindi niya talaga alam ang kabuuan ng New Covenant, mangangapayan o kaya ay idadivert niya ang kanyang mga ngaral sa mga pagpapalang temporaryo na siyang makakamtan sa Old Covenant. Sinabi ng 19 to 21. 19 to 21. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is his body, and since we have a great high priest over the house of God. Ano po ang ipinapakita ng sumulat dito? Hindi maliit na bagay ang ginawa ng Panginoon, pero nangangailangan ng pananampalataya dahil alam natin na ang pananampalatayang walang gawa, hindi tumutugon ng tama, ay walang kabuluhan. Hindi ito static na pananampalataya o passive na pananampalataya na walang gagawin ang mga totoong naniwala sa mga ginawa ng Panginoon. Yan ay kaisipan o itinuturo ng mga mandaraya. Wala ka nang gagawin. Tinanggap ka ng Diyos. Ginawa niya na para sa iyo lahat. Hindi. Meron tayong tugon sa bawat ginawa ng Panginoon Kristo. At ang ipinapakita niya rito ay ang kabuuan ng malaking kaibahan na ang ating punong saserdote ay pumasok sa dako ng kabanal-banalan at inihandog niya ang kanyang sariling dugo. Samantala, ang lumang tipan o Old Covenant ay walang tiwala na makukuha doon. You will have no confidence because the high priest, whenever they enter the most holy place, ay laging nandoon ang pangamba na baka pagka ito ay pumasok ay hindi na makakalabas ng buhay. That is the difference in between the Old Covenant and the New Covenant. At tayo rito ay inaanyayahan na pumasok hindi sa kadahilanang meron tayong daladala, kundi dahil sa may ginawa ang ating punong saserdote para sa ating mga mananampalataya. At ito ay dapat nating samantalahin. Inaanyayahan tayo hindi para magsusulit, kundi magtiwala tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tiwalang ito ay pinapakita niya rito ang tatlong bagay. Sinabi niya, since we have confidence to enter the most holy place, number one, by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo kung ano ang kaibahan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung ano ang nagagawa nito. At alam natin na yan ay naglilinis ng ating mga kasalanan. Naniniwala ba kayo sa katotohanan yan? Pangalawa na dahilan ng ating pagtitiwala ay yung sinabi niya, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ang isang bagay na nakikita ko rito, na nang maghandog ang Panginoon ay ang inihain niya ay ang kanyang katawan. Siya ay patay, subalit nung ihandog niya na ang kanyang dugo ay buhay na buhay. Buhay ang ating pag-asa. Inalis na ang sagabal na tabing at tayo ay makakapasok doon sa buhay na kaparaanan. At pangatlo ay sinabi niya, since we have a great high priest, at sa nakaraan ay pinaliwanag ko ang ginagawa ng Panginoon nang siya ay maupo sa kanan ng trono ng Ama. Siya ay tiwala sa kanyang ganap na ginawa at alam niya na tanggap ng Ama ang kanyang pagsasakripisyo. He served as a high priest right now in heaven, as a mediator, as an intercessor, and as an advocate. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng mga sinabi kong yan? Lahat ng yan ay pinaliwanag ko doon sa nakaraang video. Ang Panginoon ay namamagitan na tayo ay iligtas sa pagkakasala. He is our intercessor. And He mediates every time na meron tayong pagkukulang sa Ama. And He acts as an advocate.
na parang siya ang dumidepensa sa atin. So sa tatlong bagay na yan, mga kapatid, ay diyan daw tayo dapat magtiwala. Ang Panginoon na nandoon sa kanan ng trono ng Ama, ang siyang nagdadala sa atin sa presensya ng dakila at banal na Diyos. Sinabi ng verses 22 to 25, "Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promises faithful. And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." So mula doon sa ginawa ng Panginoon, ay ito naman ang inaasahan na tugon natin. At dito ay titignan na lang natin yung mga salitang let us, let us. Pagka sinabi niyang let us, meron tayong bahagi, meron tayong gagawin. Tama po ba ako? At ano yung unang sinabi niya? Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. So, iksihan ko lang po para makita nyo. Sabi niya, let us draw near to God with a sincere heart. At yung susunod na kabahagi ay kung ano ang dahilan na kung paano tayo magkaroon ng tiwala sa paglapit sa Diyos. Ang una dyan ay meron tayong sinserong puso, makatotohanan sa lahat ng bagay. Inaalis niya ang pagiging mapagkunwari, ang pagiging sinungaling na ugali ng dyablo na nadaya niya ang Panginoon sa kanyang mga pakunwari nung una. Nangangahulugan din ito ng hindi paglalaro sa relihiyon. Walang paglalaro. Nakukuha niyo ba yan, mga kapatid? Masasabi mo ba na ikaw ay sincero sa iyong mga ginagawa sa iyong relasyon sa Diyos? Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo ito. If you are faithful in your relationship to God, and in everything you do, do it not for a show off, hindi para sa takitang tao, hindi sa pagiging religyoso, hindi sa paglalaro sa reliyon, ginagawa mo talaga ang mga ginagawa mo alang-alang sa iyong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, magkakabunga yan ng maganda. Magkakabunga yan. Nakakapagtaka lang ang maraming Kristiyano na sa tagal na ng kanilang pananampalataya, pagsisimba-simba, dekada na, 20 years na, 30 years na, nagmamalaki pero walang nangyayari. Ano sa tingin ninyo? Kasi ang Diyos nakikita niya ang puso natin kung yan ay totoo. Pag hindi yan totoo, ini-ignore ng Panginoon ang totoong bunga yan. Wala yang magiging magandang development dahil hindi yan pagbubungain ng Diyos ng maganda. Sa halip, mga kapatid, kalaunan ay i-expose ka pa ng Diyos sa bagay na yan. Bahagi pa ng sinabi niya ay full assurance that faith brings. Ibig sabihin ay huwag laging duda sa Diyos, huwag laging nagdadalawang isip. At nais ko sabihin sa atin, na yung ating hindi pagpaprioridad sa mga bagay ukol sa Diyos, yan ay tanda ng pagdududa. Ang kawalan ng nagagawa ay tanda ng pagdududa. Nagagawa sa kaharian ng Diyos. At sabi niya, having our hearts sprinkled to cleanse us from our guilty conscience. Ang nakikita ko dyan ay yung nagagawa ng tama at totoong bautismo. Sapagkat hindi ang tao ang naglilinis sa atin diyan, kundi ang Diyos. At kung kayo nga ay dumaan na sa aking seminar na ginagawa, yung BRBR, ay pinapakita ko doon na may 12 ginagawa ang Diyos sa panahon na ang
mananampalataya ay nagpapabautismo. Hindi nyo yan naririnig sa maraming tagapagturo sapagkat pinapababaw nila ang halaga ng pagpapabautismo sa tubig. Pero ang totoo, mga kapatid, ay ipinapakita ko na may 12 ginagawa ang Diyos kapag ang tao ay nagpabautismo, tama ang kanyang puso, tama ang kanyang motibo, tama ang kanyang mga hakbang, ang Diyos ay may ginagawa. Sinabi pa ng verse 23, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promises is faithful." Ang ginawa ng Panginoon sa New Covenant ay dapat magdala sa atin ng matatag na pananampalataya, matatag na pagtitiwala. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Hold fast to the truth at tandaan ninyo ang katotohanan na lagi tayong sinusubok ng Diyos para tayo ay tumatag at maging tama ang ating pananampalataya. Paano malalaman na ang isang Kristiyano ay lumiliko? At ito ang isang bagay na nakikita ko diyan. Yung parang panglinggo lang siyang Kristiyano, pagkalinggo siya ay akala mo mainit, pero pagkalunes hanggang Sabado ay lulugulugong Kristiyano. At minsan pa nga ay hindi lang lulugulugo, kapareho siya ng mga tao sa mundong ito, sakang na Kristiyano ang mga ganyan. At dapat ay maghawak daw tayo sapagkat ang nangako ay tapat. Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay tapat? Ibig sabihin yan, lahat ng ipinangako niya kay Kristo sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ay gagawin niya as long na pangako niya yan. Ang problema lang ng marami ay tapat lang ang Diyos kapag sila ay kontento at kumpleto sa kanilang mga pangangailangan. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Ang ipinapakita niya rito ay ang katapatan ng Diyos na hindi tayo pababayaan sa panahon ng mga pagsubok. Yan ang ibig niya sabihin dito. Sa verse 24, "Let us consider how we may spur one another." Isama ko na ang verse 25. "Let us not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Dito naman ay makikita natin yung ating responsibilidad sa katawan ng Panginoon Kristo. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. We are the body of Christ. We are connected to one another. Do not disconnect yourself to the body of Christ. At sana ay mag-contribute tayo ng ikatatatag, ikalalakas ng katawan ng Panginoon. Hindi yung problema, hindi yung lagi kang baby, pasaling ka. Mga kapatid, hindi yan ang sinasabi niya rito. We may spur one another. Let us not give meeting up together, and let us encourage one another. So nais kong sabihin sa inyo, lahat ng let us dito ay obligasyon natin. At ang ibinigay niyang dahilan ay sapagkat ang araw ng Panginoon ay papalapit ng papalapit ng papalapit. Naniniwala po ba kayo sa katotohanan yan? O baka naman nag-iisip na kayo na parang walang nangyayari, pareho lang din naman, mukhang walang pagbabago. Mga kapatid, huwag tayong masusurpresa pag dumating ang araw na yan. Punta tayo sa ating pangalawang punto sa verses 26 to 31. Verses 26 to 31, basahin ko po sa atin. "If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejects the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated the unholy things the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? For we know him who said, 'It is mine to avenge, I will repay,' and again,
The Lord will judge His people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Ang tema na ibinibigay ko rito ay warning for the danger of a willful rejection of Jesus' perfect sacrifice for us. Ulitin ko. Warning for the danger of a willful rejection of Jesus' perfect sacrifice for us. At nais ko ipaalala sa inyo, dito natin makikita ang pang-apat na warning. Malala nyo, sinabi ko o binanggit ko sa nakaraan na sa aklat na ito ay paulit-ulit ang pagbibigay ng babala sa kanila. Warning. Pag ganyang karami ang warning, ay dapat talagang seryosohin natin mga kapatid para matulungan kayo. Ay nais kong ibigay sa inyo yung mga babalang yon na ibinigay sa aklat na ito. Yung unti-unting paglayo, drifting away. Sa Hebrews chapter 2 yan. Ang tanong ko ay, hindi ka ba lumalayo sa Diyos? Baka naman gusto mong habulin ka pa ng Panginoon. Yung patuloy na pagsalansang, disobedience, sa Hebrews chapter 3 and chapter 4. Kaya ang tanong ko ay, masunurin ka bang Kristiyano? Ang pangatlo ay immaturity, pabala sa hindi paglago. Baka sabihin niyo ko, pati ba naman yan? Abay, basahin niyo sa chapter 5 hanggang chapter 6 at makikita niyo na hindi natutuwa ang Panginoon sa mga Kristiyanong hindi lumalago. Diyan ay nakakatakot yung church na laging salvation every meeting, tanggap kay Lord, hindi nagmamature. Dito sa ating ginagawa, sabi ko nga, binabalaan ko kayo na baka mabilaukan kayo sa mga ganitong pagtuturo. Dahil hindi ako nangingiming sasabihin kung ano ang ikabubuti ng mga mananampalataya dito, kung ano ay pinapakita ng Biblia. At dito mga kapatid, sa pang-apat na babala ay yung pagpapatuloy sa kasalanan, willful sin. At yan yung binasa natin sa verses 26 to 31. Banggitin ko na rin yung susunod na warning sa chapter 12, beginning verse 25 to 29, ang hindi pagpapahalaga sa ating mga napapakinggan. Maganda yan na ngayon pa lamang ay alam natin na binababalan tayo na pinawawalang halaga natin ang ating mga napapakinggan. Putahan ko ang verses 26 and 27. Sinabi niya, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Hindi ba nakakatakot ito? Ano ang sinasabi niya? Kung tayo raw ay sinasadya nating magpatuloy sa kasalanan pagkatapos matanggap ang kaalaman sa katotohanan, ay nagbigay siya ng babala. Alam niyo mga kapatid, ang pagkaalam ng tama ay malaking bentahe. Pero ang problema naman yan ay inaalis na tayo doon sa kaignorantehan at yan tayo nilalagay sa ibang stage of danger. Ulitin ko yung bagay na yan. Malaking bentahe ang pagkaalam sa katotohanan. Lagi kong sinasabi na galing tayo sa sanlibutan, ang ating kaisipan ay makasanlibutan, ibang ating kaisipan, kaya tinuturuan tayong baguhin ang ating mga kaisipan at yan ay sa pamamagitan ng mga katotohanan ng ating napapakinggan. Pero ang bentaheng yan na tayo ay natututo ng katotohanan pag hindi natin isinabuhay, ay ituturing tayong kaaway ng Diyos. Kung ano ang parusa niya sa mga umaaway sa Kanya, ay yun din ang igagawad niya sa atin o higit pa sapagkat nakakilala tayo ng katotohanan pero walang silbi ang mga katotohanan sa atin. Kaya nga't ang sinabi niya rito ay no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire. Mukha bang langit yan? That consumes the enemies of God. At sa bagay na yan, ay maalala ko yung sinabi ng Ezekiel. Basahin ko po sa atin. Ezekiel 6:10. Ezekiel 6:10.
And they will know that I am the Lord. I did not threaten in vain to bring this calamity on them. Ano ang sinasabi niya diyan? Hindi daw nagbabanta si Lord na hindi niya gagawin. Hindi umaatras ang Diyos. Ang Diyos kapag kaya ay sinabi niya, sinabi niya. Hindi pa bago-bago ng isip ang Diyos. Nababago lang ang isip ng Diyos kung tayo ay totohanang nagsisisi. At ang totohanang pagsisisi ay magdadala ng totohanang pagbabago, pagtalikod sa kasalanan yan. Puntahan ko ang verses 28 to 29. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. How much severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who have treated the unholy thing, the blood of the covenant that sanctified them, and who has trampled the Spirit of grace? Sa bahaging ito ay nagbibigay siya ng comparison sa anumang kasalanang nagagawa sa kautusan ng Diyos sa luma at sa New Covenant. Sinasabi niya na doon nga sa Old ay hindi talaga pinapalagpas ng Diyos. Pag merong sumaksi na dalawa o tatlo, ang tao doon ay agad talagang pinapatay. Died without mercy, sabi niya rito. Ngayon po, ang mabigat na salita rito ay yung salitang how much more severely. How much more severely. Gaano pa kabigat sa tingin mo ang nararapat sa parusa dahil inaapak-apakan niya ang anak ng Diyos. Ano ibig sabihin niya rito? Ang ibig niya sabihin ay yung ating mga hindi pagtitiwala, yung ating mga hindi pagsunod, mga pagsalansang, mga pagre-rebelde. At ano ang ginagawa pala natin diyan? Tatlong bagay. Tingnan niyo ito. Pansinin niyo mga kapatid, huwag nating palagpasin ito. Ano ang ginagawa ng mga mananampalatayang nakakaalam ng katotohanan subalit hindi nila isinasabuhay? Tatlong bagay. Trample the Son of God underfoot. Inaapak-apakan daw natin si Kristo. Inilalagay natin sa ilalim ng ating paa. Parang wala siyang kwenta. Parang alabok. Ganyan ba ang turing natin sa Panginoon? Marahil sasabihin mo, hindi. Pero kung hindi ka masunurin sa Panginoong Jesucristo, yan ang ginagawa mo. Sabi niya, hindi ako ha. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Biblia. Sabi ng author. Gaano mo kadalas inapak-apakan ng Panginoon sa iyong mga pagsalansang? Treated as unholy things the blood of the covenant that sanctified them. Kanina ay pinag-uusapan natin ang paglilinis na tanging ang dugo ng Panginoon ang nakagagawa. Pero kapag pala tayo ay hindi masunurin, sabi niya, ay tinatrato natin na walang kabuluhan ang dugo ng Panginoon. Ulitin ko yan mga kapatid. Mahalaga ang dugo ng Panginoon. Ito ay kakaiba sapagkat naglilinis ng kasalanan, pero kung tayo daw ay hindi masunurin, ay winawalang kabuluhan, halaga natin ang dugo ng Panginoon Kristo. At ano pa? Number 3, sabi niya, and who has insulted the Spirit of grace. Insulted the Spirit of grace? Dito makikita natin na ang Espiritu ng Diyos is the Spirit of grace. Pero ano ang ipinapakita niya? Paano natin naiinsulto? Kasi ang Espiritu ng Diyos o ang biyaya ng Diyos ay tulong sa atin para magtagumpay sa anumang bagay sa ating relasyon sa Diyos. Mapagtagumpayan natin ang kasalanan, ang tukso, ang mga kawalan ng pananampalataya. That is the grace of God. Hindi ito katulad ng biyaya na alam ng marami na laging habag lang ng Diyos, kinakaawaan tayo ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, yan ay tulong ng Diyos para hindi tayo magkasala. Kaya kung hindi tayo nagtatagumpay sa kasalanan, ay iniinsulto natin ang banal na Espiritu. Parang sinasabi natin sa Kanya, hindi mo pala ako kayang tulungan. Hindi ka talaga kayang tulungan ng Espiritu ng Diyos kung yung pinipili mo ay yung mali. Kung hindi ka nagpapasakop sa Kanya.
hindi ka matutulungan ng banal na Espiritu. Pero kung nakaset ang ating mga puso, nasasabihin natin sa Kanya, Lord, naharap ako sa tukso, ayokong mahulog sa kasalanan, katulad tayo ng Panginoong Kristo na umiiyak, gumigibik, talagang nag-i-struggle na huwag mahulog sa tukso, ay makikita natin na hindi pinahintulutan ng Diyos na magkasala. Sana ganun din tayo. Hindi yung sakalang tayo iiyak pag nahulog na tayo sa tukso. Tingnan niyo ang kaibahan ng Panginoon sa mga tao sa Biblia at sana makita natin ang katotohanan ito sa New Covenant. Ang Panginoon ay umiiyak bago magkasala. Si David ay umiyak pagkatapos magkasala. Si Saul ay umiyak pagkatapos magkasala. Si Judas ay umiyak pagkatapos magkasala. Sino pa ang alam nyo na sakalang iiyak sa Panginoon pagkatapos na magkasala? Tanging ang Panginoon natin ang umiiyak, gumigibik sa Ama na sana'y huwag siyang magkasala. Naway magkaroon tayo ng attitude na ganito sa kasalanan. At makikita natin ang kakayanan ng banal na Espiritu na hindi tayo pahihintulutang mahulog sa kasalanan kapag ka nakaset ang ating puso na ayaw magkasala. Huwag nating sabihin sa tukso, layuan mo ako. Hindi yan lalayo. Ikaw ang lumayo, ikaw ang aayaw, at ang Diyos ay gagawa ng paraan. Punta tayo sa pangatlo, at ito ay sa 32 to 34. Verses 32 to 34, basahin ko po sa atin. Sinabi niya, remember those earlier days after you have received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. Full of suffering. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times you stood side by side with those who were so treated. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves has a better and lasting possessions. Ang pamagat ko rito mga kapatid ay nakakatuwa. Encouragement to count their blessing. Encouragement to count their blessing. Sinabi ng 32, remember those earlier days after you have received the light when you endured in a great conflict full of suffering. Diyan ay pinapakita niya na tila nung ibinabahagi pa lang sa kanila o ibinahagi pa lang sa kanila ang mabuting balita, ang ebanghelyo, ay agad nandoon na ang persecution. At yan ay natural sa mga Hudyo na delikado sila sa pagtalikod sa Judaismo. Maging ang pamilya nila ay kalaban nila. Kaya makikita nyo, agaran ang kanilang suffering. Tingnan nyo ito mga kapatid. Kung itong mga tama ang ebanghelyo na naibahagi sa kanila, ay muntik-muntikan pang tatalikod. Paano na yon kapag kang ebanghelyong naibahagi sa mga tao ay yung inasukalan, sugar-coated gospel? Ano ibig sabihin yan? Yung puro masasarap, puro matatamis, puro pang maalwan, puro... Naku po, wala na yan. Babaliktad talaga yan. Unang-una, hindi yan sinusuportahan ng banal na Espiritu. Pero dito naman ay makikita natin na noong palang una ay talagang tinanggap ng mga mananampalatayang ito ang kanilang sinapit. At the very beginning, at the point of their conversion, nandun na kaagad ang kanilang suffering. At malamang sa kanilang pamilya ay ibinilang na silang patay, ganyan ang mga Hudyo, kapag ka ikaw ay tumalikod sa pananampalataya. Sinabi ng verse 33, sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times you stood side by side with those who were treated. Ituloy ko pa sa 34. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew you yourself had better and lasting possession. Tingnan niyo po ang kalalagayan nila. Ano ang sinasabi ng sumulat? Hey, count your blessing. Bakit? Kasi sa New Covenant, blessed are those who are insulted, persecuted, and receive all kinds of evil lies because of the Lord Jesus Christ. Blessing yun. Ngayon,
Ang count your blessing sa atin ay para ma-encourage tayo. Titingnan natin yung mga ginawa ng Diyos, ano yung ating mga tinanggap, ano yung ating naging benepisyo. Hindi yan ang count your blessing, mga kapatid. Ha? Tandaan niyo ito, ang ganda nito. Ano sinasabi ko? Na marami pag nadi-discourage, count your blessing. Hindi. Ang sinasabi ng author dito, hey, count your blessing. When you receive the gospel, eto yung mga sinapit nyo. Oy, blessing lahat yan. Blessing lahat yan. Huwag niyong kalimutan, pero pag tumalikod kayo, mawawala lahat yan. At yung mga ganyang pananalita ay galing yan sa bibig ng Panginoon na kung tayo ay magpatuloy sa kabila ng ating mga kahirapang dinaranas dahil sa pananampalataya, mag-aali tayo balang araw. At gusto ko yung sinabi ng Panginoon, because great is your reward in heaven. Hindi niya sinabing great is your reward here on earth. Hindi yun ang pagpapala. The same thing na sinasabi niya rito at sinabi rito sa verse 34, mga kapatid, you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourself have a better and lasting possessions. Diyan nyo makikita na anumang mawala sa atin sa mundong ito dahil sa pananampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang kapalit sa kaharian ng Diyos. Kaya lang kapag pinipili na natin ngayon ang reward ng mundong ito, reward sa mundong ito, baka yun namang mga pangwalang hanggan ang mawawala natin. Mamili ka! Pero sinisigurado ko sa iyo, kahit hindi mo sabihin sa akin, pag pinipili mo na sumalangsang at ayaw mo na masaling ang iyong pananampalataya, nangangahulugan yan na pagpili sa mundong ito. At nais kong sabihin sa iyo, mawawala mo yung mga nais ibigay sa iyo ng Panginoon sa walang hanggan. So basahin niyo muli ito mga kapatid, lahat ng adversities, negatibo na ginawa laban sa kanila. Sabi ng author, count them and you will have a greater blessing in the eternal kingdom of God. Ulitin ko na kung ang habol mo ay mga bagay sa mundong ito, baka mawala mo yung eternal blessing ni God. Punta tayo sa ikaapat na bahagi at ito yung huling bahagi sa verses 35 to 39. Sa verses 35 to 39. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith. And I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Ang tema ko rito ay advice or guidance to persevere. Advice or guidance to persevere. So dito ay pinapaalala niya sa mga mananampalatayang ito ang kanilang mga nakaraan at sabi niya, humugot kayo doon ng inyong kalakasang espiritual. At alam niyo, yan ay dahil mukhang nalalapit na tatalikod itong mga mananampalatayang ito sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon. At nais na nilang bumalik sa Old Covenant, Judaism. Isang bagay lang, na totoo ang pagtalikod. Kaya nga sila binababalaan dito. Mahabang babala. Pero alam niyo ang kinukuha ng iba? Yung verse 39 lang. Yung verse 39 lang. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Alam niyo, yan ay parang encouragement lang na sa dami ng kanilang kaalaman tungkol sa kanilang mga karanasan sa pananampalataya, ay dapat ay huwag na silang manghinawa. Dapat ay mabuhay sila bilang matuwid na mananampalataya. At in-encourage sila na ang kanilang paghihintay sa tagapaggantimpala ay
maliit na lang. Mga kapatid, kung sa panahong ito ay itinuturing ng author na maiksi na lang ang kanilang paghihintay. Kung kay John the Beloved ay sinabi niya, "This is now the last hour," sa akin po ay sasabihin ko, we are in the milliseconds of the fulfillment of all these things. Halos nandoon na tayo. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, umayos ka, huwag kang tatalikod, manlamig, magpatuloy ka, alalahanin mo ang mga nalagpasan mo na mga pagsubok sa iyong pananampalataya. Ang nangako ay hindi magpapabaya. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Muli, magandang araw sa bawat isa.